Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-goat farming. This is JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. At ang gusto kong ikwento sa inyo ngayon ay may kinalaman sa pag-aalaga natin ng mga kambing. Meron kasing mga nagtatanong sa akin kung si Alpha Adventure Farms ba ay tumatanggap ng mga gustong magpasampa ng mga kambing nila sa mga barako ni Alpha Adventure Farms ng mga kambing, no? So kaya naisipan ko, sige, magdagdag tayo ng isang service, ng isang goat stud service para yung mga nag-aalaga ng kambing dito sa Tarlac at maging yung mga outside Tarlac na gustong dumayo dito kung gusto nila, no? Ay pwedeng malahian yung inyong mga kambing ng mga barakong ginagamit ko. So, eto yon. Paano makikita o mababasa ang mga detalye patungkol sa goat stud service ni Alpha Adventure Farms? Paano nga ba? Punta lang kayo sa website ni Alpha Adventure Farms. Yun ay nasa alphaadventure.com. And then, hover nyo lang yung cursor ng mouse ninyo dun sa Services menu, katabi ng Home. Under Services, click nyo yung Goat Stud. Tapos lalabas na yung mga kailangan nyong basahin. Nandyan na yung explanation, bakit ang Goat Stud service ni Alpha Adventure Farms ang pipiliin ninyo. Gayong may mga kalapit barangay or kapit barangay naman kayong may mga barako rin na nag-aalaga ng kambing. Bakit sa amin pa? O, dyan na nakasulat. Hindi ko babasahin word for word ang sinulat ko dito, sa-summarize ko na lang. No? Una, kapag yung goat stud service ni Alpha Adventure Farms ang ginamit ninyo, hindi na kayo obligated na mag-alaga ng sariling barako. So hindi na kayo mamumuhunan sa sariling barako, hindi na kayo gagastos sa pagkain nun, sa pag-aalaga sa kanya, sa pagbili ng mga vitamins para sa barakong yon. Iisa lang naman kasi ang trabaho ng barakong kambing. Yun ay ang maglahi kapag may naglalanding kambing. Kapag off-season, let's say buntis na lahat ng mga kambing ninyo, ang gagawin lang ng barako doon ay kakain. Gastos lang siya pagka ganon. So, kung magre-rely kayo sa goat stud service ni Alpha Adventure Farms, absuelto na kayo doon sa ganong obligation. Tiyak naman si Alpha Adventure Farms hindi mawawalan ng mga barakong kambing dahil negosyo ni Alpha Adventure Farms ang goat, pag-aalaga ng goat, no? Yan. Pangalawa, bakit sa amin pa kayo magpapasampa ng inyong mga babaeng kambing? Bakit hindi na lang diyan sa loob ng barangay ninyo, sa mga kakambing ninyo, sa same barangay or kapit barangay or kapit municipality or within your province? Ba't sa amin pa? Ganito kasi, meticulous yung mga standards na ina-apply ko when it comes to making this goat stud service available. Sa papaanong paraan? Bago pasampahan ng inyong babaeng kambing, kailangan papaliguan muna itong barakong napili ninyo na gagamitin to breed your doe. Papaliguan muna ang barako at papaliguan din namin yung inyong babaeng kambing. Bakit naman? Ba't may ganun pang kaartihan? Hindi yun kaartihan. Yun ay parte ng biosecurity. Ayaw ko kasi na kung may parasite man, yung sa amin, although natitiyak kong wala dahil regular ang pagpapaligo ng mga kambing namin at pagpupurga sa mga yan, just in case lang, for your complete peace of mind na walang may transfer na external parasite, itong barakong gagamitin namin to breed your doe, ay papaliguan yung sa amin. Now, in the same way, para lang siguradong walang may papasang external parasite, garapata, kuto, kung ano man yan, yung inyong doe, kung meron man hindi ko sinasabing meron nga ang inyong doe, kung meron man, wala siyang may papasa dun sa barako namin.
So, mutual protection lang, mutual benefit when it comes to biosecurity. Kung kaya't kami ay magpapaligo ng barako namin at ng inyong doe. Yes, kami na magpapaligo doon sa inyong doe. No? Kami magpapaligo. Bibidyohan pa namin kung gusto nyo para may pruweba or nakikita ninyo no, na napaliguan nga. And then, after siyang mapaliguan, patutuyuin muna yon. Siyempre, hindi siya bibreed ng basa ang kanyang balahibo, ang kanyang katawan. After nun, yung inyong doe ay i-injectan din namin ng vitamins. Anong vitamins yun? Ito, 4. Vitamin B complex, iron dextran, vitamins A, D at saka E, at saka yung dextrose, calcium at saka manganese or magnesium, no? So, yan, yung 4 na yan ibibigay dun sa inyong doe after siyang masampahan. I-video din namin habang sinasampahan siya ng barako para may pruweba na nasampahan nga, no? Hindi namin kayo oobligahin na magi-stay doon sa area dahil hindi naman matatapos within 30 minutes lahat ng yan, no? Papaliguan pareho ang back papaliguan pareho, hindi lang yung sa inyo, hindi lang yung sa amin papaliguan, dalawa. Kakain ng at hindi nabababa sa 1 oras yon. And pangalawa, pag i-breed pa yan, no? Maaaring pag pinagtabi sila ay sasampahan ka agad, maaaring hindi ka agad. So hindi namin kayo i-obligate na mag-stay ng whole day doon sa area, no? Anyway, i-video nga namin lahat 'yon para may pruweba na napaliguan, na vitaminsan talaga at saka na nakastahan na sampahan successfully. May video 'yan. Hindi pwedeng wala. Okay? Now, so yun ang mga dahilan bakit sa amin pa kayo magpapastad ng inyong mga doe, no? Karagdagang dahilan, hindi ko pala nabanggit pa, no? Mga high quality bucks lang ang gagamitin namin na sila mismo ang aming patriarchs, mga tatay ng aming herd na mga kambing, no? Itong mga nakikita nyo sa picture. So this Anglo-Nubian buck, this one is ADGA registered. Rehistrado to sa American Dairy Goat Association, ADGA. Proven na ito, marami na kaming marami na siyang nalahian na mga does din namin. Yung iba sa kanila nakikita nyo kapag pinopost ko sa Facebook page or YouTube channel ni Alpha Adventure Farms yung mga pictures nila. At itong red bower naman na ito, no? Ito rin yung isa sa mga gamit ko, no, na pang-upgrade sa mga kambing namin. Ayan. So dalawa pagpipilian ninyo. Red bower buck, full blood ito na red bower buck at saka itong purebred Anglo-Nubian. I-clarify ko lang, minsan kasi na pag-i-interchange ng ilang nag-i-inquire yung salitang purebred at saka full blood. Pagdating sa Anglo-Nubian, walang full blood Anglo-Nubian, purebred lang yan. Kaya nga yung phrase na Anglo-Nubian, may dash sa gitna. Ito, may dash. Dalawang breed ng kambing kasi yan, no? Isang Anglo at saka yung Nubian na kambing. Dalawang klase yan, kaya purebred lang siya, walang full blood. Hindi applicable ang salitang full blood sa Anglo-Nubian. Sa bower naman, may mga purebred at saka full blood na bower. Pag sinabing full blood bower, pagkasilang niya, full blood na pareho yung kanyang mga magulang, nanay at tatay. Kumbaga, wala siyang magulang, kay nanay yun o tatay, na napataas lang ang pagkakaroon niya ng dugong bower. Pag sinabi kasing purebred, magmula yan sa mababang percentage ng dugong bower, napataas na lang ang pagiging bower niyan dahil sa salin lahi. Halimbawa, mula sa native or mula sa Anglo-Nubian ang nanay niya tapos bower ang tatay.
So, yung magiging anak nila nun, na babae, kung babae yun, 50% Anglo-Nubian blood, 50% Boer. At kung babae nga yun, pasasampahan muli sa ibang Boer na naman, full blood Boer. So, tataas na naman ang percentage ng pagka-Boer niya hanggang sa lumiliit yung percentage ng dugo, bloodline nung nanay niya. Ganun ang purebred, napataas na lang ng 97.5 to 98% and above to 99, ganyan ang kanyang pagkakaroon ng dugong Boer. So in this case, itong aming Boer na to ay full blood red Boer, hindi lang siya purebred. Maliwanag, okay? Nakalagay naman sa description niyan dito eh. So yung presyo makikita nyo sa mismong page na ito. Ayan. Hindi ko babanggitin yung presyo sa video kasi baka mamaya sa taong 2050, kung binanggit ko yung numerong ganito sa video na to, baka yun pa rin ang ini-expect ng nakikinig sa taong 2050. Kaya, banggitin ko na lang yung link, yung binanggit ko kanina. Bisitahin nyo nang makita ninyo ang kasalukuyang presyo. Mas mahal ng kaunti kapag red Boer back ang napili ninyo. Mas mura ng kaunti kapag yung Anglo-Nubian back. Pwede kayong magbayad gamit ang inyong credit card or PayPal balance. Mayroon nga lang na 5% merchant fee or convenience fee. Pwede rin kayong magbayad through GCash. O kaya yung inyong online bank account papuntang GCash. Pwede rin GCash to GCash. Pwede rin kayong magpa-cash in sa mga tindahan na halimbawa ganito. Pwede ho ba ninyong padalhan si ganito? Ito po number niya, ipadala nyo ganitong amount. Pwede yung ganon. So kahit wala kayong sariling GCash, pwede kayong magpa-GCash dun sa mga nagka-cash in sa mga tindahan. Now, pag-usapan natin itong mga FAQs sa baba. Anong tanong na nandito? Pwede ko bang i-avail ang inyong Goat Stud service kahit na anong araw sa buong linggo? Pwede, maliban lang ho sa Sunday, pahinga naman ng Sunday. Monday to Saturday, maliban syempre kapag ka holidays, o kaya kapag may mga in-announce ako na hindi available sa mga ganitong araw. So, subaybayan ho ninyo yung Facebook page ni Alpha Adventure Farms. I-follow ninyo yun. Mag-subscribe kayo doon, mag-like kayo sa mismong page. Pangalawang tanong, kailan ko pwedeng dalhin ang aking doe or babaeng kambing sa inyong lugar? Una, hindi siya dadalhin kaagad. Mag-book muna ho kayo, magpa-booking muna kayo dito sa website. So kung walang appointment, hindi siya pwedeng dalhin doon, hindi kayo ma-entertain pa. So i-book muna ninyo, Mag-uusap muna ho tayo. Pwede niyo akong i-message sa Facebook page, sa email, mayroong contact page naman dito sa website, or tumawag muna kayo sa 0917-162-9758 para mabanggit ko kung nasaan kayo sa pila. May pila-pila ho kasi yan. Hindi naman ho po pwedeng sa loob ng isang araw lilima kayo lahat na magpapasampa sa back. Hindi po pwede yon. Pangit na ang quality ng similya ng back doon sa panglimang babaeng kambing na sasampahan naman niya. Ayoko namang, kahit ako naman ang lumugar sa katayuan ninyo, ako yung panglimang, ako yung may-ari doon sa doe na siya yung ikalimang sasampahan sa loob ng isang araw lang. Latak na lang matitira doon sa doe ko noon pagka ganun nangyari. So, ibubuk muna, ibig sabihin magbabayad muna, i-fill out nyo muna itong form, and then i-schedule natin. Okay? O kaya naman, pag-usapan na natin ang schedule. Pagkababa ng phone call, tsaka kayo magbayad at mag-register. At least alam na ninyo kung kailan nyo dadalhin. Now, kapag dadalhin nyo yung kambing ninyong babae, make sure na standing heat na siya. As in, naglalandi na talaga. So, kailangan hanapan nyo muna ng kumpirmadong signs na naglalandi na talaga yung babaeng kambing. Okay? Meron akong ginawang video kung saan diniscuss ko doon kung ano ba yung mga senyales na naglalandi ang kambing. Okay? So, mas maganda nga, tawagan nyo muna ako sa 0917-162-9758 para makumpirma ko kung mukha ba talaga naglalandi na yung kambing or hindi rin kayo sigurado. Sayang naman yung pagpunta ninyo, oras, gastos, gasolina, sa pagpunta ninyo. Kumpirmahin muna natin. Tandaan, ang estrus cycle ng kambing ay
Umuulit yan every 18 to 21 days. At kapag dinatnan siya ng landi, yung landi niya ay valid lang sa loob ng 24 hanggang sa 72 hours. So, as soon as nakitaan ninyo ng sign senyales ng paglalandi ang kambing, kailangan nyo na akong tawagan. Hindi, wag nyo nang ipagpabukas. Kasi pag pinagpabukas nyo yon, naku, 24 oras na naman ang lumipas. Baka mamaya, sa oras na fill out nyo itong form, ilipas na yung paglalandi ng kambing naman ninyo. No? Sayang yung oras at gastos sa pagpunta ninyo sa amin. Okay? So, pag nakitang naglalandi ka agad, naku. Kaya kailangan kung kayo ang nag-aalaga or kayo ay nagpapaalaga ng kambing, sabihan ninyo yung nag-aalaga na sabihan kayo kapag nakitaan na ng senyalis na ng paglalandi. At turuan nyo yung nag-aalaga na mag-spot kung paano malalaman kung naglalandi ba o hindi ang kambing. No? Dapat timbrihan kayo kaagad. Hindi po pwedeng nakita ng Lunes, Sunday pa sasabihin sa inyo, lipas na. Parehas na tayong walang magagawa pagka ganun. Maghihintay ka na naman ng 18 to 21 days pagka ganun, pag nalipasan yan. Saan dadalhin ang doe? Dalhin ninyo sa isang farm site namin, isa sa mga farm sites namin sa Block 7, Barangay San Manuel, Tarlac City. Klaruhin ko lang, barangay po ang San Manuel ha, hindi yan munisipalidad ng Tarlac Province. Maraming nagkakamali, pumupunta sa Municipality of San Manuel, hindi sa Barangay San Manuel. Kami ay parte pa ng Tarlac City ho, ano? Ang Tarlac City ay isang municipality ng Tarlac Province. Yung Municipality of San Manuel, papuntang Pangasinan na ho yun. Malayo ho kami doon, mga 30 minutes to 1 hour ang distansya namin doon. Baka doon kayo maghanap, wala ho kami doon. Para safe na lang, i-type na lang ninyo ang Alpha Adventure Farms sa Google Maps o kaya sa Waze para eksaktong direksyon ang makukuha ninyo. Again, dapat may nakaschedule kayong booking bago pumunta. Kasi hindi kayo ma-entertain doon kung wala naman kayong booking na nakaschedule. Next question. May mga pagkakataon ba na nire-reject namin yung dinadala ninyong doe sa amin? Yes. Kapag ka nakita namin o ako mismo na mukhang matamlay o may sakit ang inyong doe, kahit landing-landi pa yan, kung mukhang may sakit yan, sinisipon, nagda-diarrhea, hindi po pwede. No? Again, hindi lang sa biosecurity yun, no? Hindi lang sa iniingatan namin na mapasa yung sakit sa back namin, kundi pati na rin hindi magandang ibinibreed ang doe na may sakit. Cause of stress, no? Baka masayang lang din yung similya na papasok sa kanya pag may sakit ang inyong kambing. So, kailangan wala siyang sakit, walang sipon, hindi inuubo, walang orf, no? Walang kahit na anong sakit na pangkambing, dapat walang ganun. And we reserve the right to refuse, no? Hindi natin madadala sa pakiusapan yan. Hindi po pwedeng, boss, payagan mo na. Galing pa kami sa Neptune. Galing pa kami Jupiter. Hindi po pwede. Kahit saan pa kayo galing. Kung mukhang may sakit ang kambing, hindi natin. I-reschedule natin. Huwag kayong mag-alala. No? Hindi naman sa nasayang yung ibinayad ninyo sa amin. Ang nasayang lang siguro doon yung panahon ninyo at gasolina sa sasakyan. No? Pero hindi yung ibinayad nyo. We will reschedule. Okay? Pag magaling na, dalhin nyo ulit ayon doon sa na takdang petsa na napagkasunduan natin. No? Ayan. Next, tanong. Wala akong oras na pumunta sa lugar ninyo. Pwede nyo bang pick upin yung kambing kong babae na lang? Hindi po kami nagpipick up ng mga kambing na ipapastad. Ang customer ang pupunta ho sa amin. Hindi po kami ang dadayo. Hindi ito kagaya ng di ko lang alam kung ganun pa rin hanggang sa ngayon ha. Nung kasing bata ho ako, may nakikita ako, yung mga barakong baboy, bulugan, sila ang ibinibiyahe papunta sa customer na gustong magpasampa ng baboy. Di ko lang alam kung ganun pa rin hanggang ngayon, pero hindi ho ganun sa amin. Hindi po yung barako namin ang ipaparada sa daan papunta sa inyo. Okay? Next, may pruweba ba na ang
dough ninyo ay na-stud successfully. Meron, nabanggit ko kanina, i-video natin yan. Ngayon, nabanggit ko kanina na ba-vitaminsan ang inyong dough. Pwede ba kayong bumili sa amin nung ganun eksaktong mga vitamins? Pwede. Pero, mag-inform kayo at i-place nyo ang order nyo in advance sa website namin kung balak nyo bumili ng ganung vitamins. No? Kasi yung pupuntahan ninyong lugar kung saan dadalhin ng inyong dough, hindi yun ang storage namin ng mga gamot. No? Pang goat site lang yon, doon kami nagpapastad, doon kayo magpapastad. No? Hindi yun ang storage ng mga gamot, wala doon yung mga gamot. So kung magpapastad kayo, at na bumili rin kayo ng mga gamot in advance sa aming website, ipapadala ko yung mga gamot doon para kung saan nyo dadalhin ang dough ninyo, doon din nyo pipikapin yung mga vitamins na in-order nyo in advance. Next na tanong, do I need to pay extra? Magbabayad, may ekstrang bayad ba yung papaliguan namin ng inyong kambing at ba-vitamins sila? Wala, kasama na yun sa bayad. No? Kaya medyo sabihin na lang natin may kataasan yung aming charges dito kumpara sa mga nasa paligid-ligid lang. Kasi yung sa amin, may nalalaman pa kaming pinapaliguan pa yung inyo, yung back namin, iba vitamins pa yung inyo. No? May ganong kasama kasi, no? May ganong tapos, idadagdag ko din dito, hindi ko lang naisama sa FAQs pa, magkakaroon kayo ng certificate, mag-i-issue ako ng certificate, pirmado namin, katunayan na yung dough na yun ay na-stud kay Alpha Adventure Farms at kung anong bulugan, anong barako ang sumampa doon, kung Red Boer Buck ba or Anglo-Nubian Buck. Para may pruweba kayo, no, na yung magiging anak nila ay ang tatay ay yung buck na ganito ni Alpha Adventure Farms. Ayan. Hindi siya pedigree, certificate lang siya. Proof of stud kay Alpha Adventure Farms. Okay? Another tanong, tuturuan nyo ba kami paano mag-alaga ng goats? Habang nandun kayo, syempre, alangan sabihin kong wag po kayong magtatanong. Hindi naman po pwede. So, pwede kayong magtanong habang nandun kayo. Pero, ang recommendation ko, kung gusto nyo yung organisadong learning session, yung nakasalansan ng maayos yung mga pinag-uusapan, hindi yung labo-labo na pag-uusapan ngayon, yung pilay, next question mo is ubo, next question mo paano kung UP ang tenga ng anak niya, labo-labong tanungan at sagutan. Para mas organisado, mag-register ka na lang doon sa goat farming seminar. No? Hindi hamak na mas mura naman ang registration fee doon sa goat farming seminar kaysa sa stud service fee. Register ka na lang doon. At least meron kang 1 taong access sa video. Meron pang kasamang e-certificate din, katunayan na nag-seminar ka. At meron kang libreng 30-day technical consultation via email. So habang nanonood ka doon sa pre-recorded video ng seminar, i-record mo, isulat mo yung mga katanungan mo, ipadala mo sa akin, ako mismo sasagot. Okay? Pero habang nandun ka, pwede naman libre tanong. Kung ano yung mga tanungan at sagutan na kakasya sa oras habang nandun ka, tanong mo, pwede naman yun. Okay? Next question din na hindi ko pa nailagay dito. Papaano kung dalawa o higit pa or higit sa isa ang gusto mong ipastad kay Alpha Adventure Farms? Kung dalawang barako, halimbawa dalawang dadalhin mo, yung isang doe papasampahan mo sa Anglo-Nubian, yung isa naman sa Boer na buck, pwede yon, no? Kung walang nakaschedule na iba na nakaschedule sa araw na iyon na papasampahan dun sa isa pang buck. Hindi kasi ako magpapasampa ng higit sa isang doe sa parehong buck sa loob ng isang araw. Ang gagawin ko niyan, palaging naglalaktaw ng isang araw para makapagpahinga yung buck at maging good quality yung sperm count kapag ka na stud yung doe ng customer. So kumbaga itong Anglo-Nubian na to, hindi to araw-araw na Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday magtatrabaho.
more likely magtatrabaho yan MWF or kaya TTH, Tuesday, Thursday at Sabado. No, hindi yan na magtatrabaho ng 6 na araw sa isang linggo. Kung pipilitin ko, pwede naman yun eh, no? Ang ayaw ko lang is yung hindi ako satisfied dun sa quality ng sperm para dun sa inyong dog. So gusto ko rin quality service, no? Quality service ang makukuha ninyo. Okay? So makakaasa kayong mag-a-avail ng goat stud service ni Alpha Adventure Farms na hindi sobrang overworked, hindi overworked yung barako ni Alpha Adventure Farms. No? Magmula nga doon sa papaliguan pa ang aming barako, yung inyong doe papaliguan, iba-vitamins pa yung inyong doe, hanggang doon sa pag-i-schedule, no? Makakaasa kayong quality ang service. Tatapatan namin yung china-charge namin sa inyo sa kalidad ng aming services. Ayan. So, ano pa? So, yun lang. Punta lang kayo dito sa website ni Alpha Adventure Farms at inyong i-book na ang inyong balak na ipastad sa aming full-blood red bower buck o kaya yung purebred Anglo-Nubian buck. Okay? So, kung may mga katanungan pa kayo na hindi ko nasagot sa video na ito, tawag na lang po kayo sa 0917-162-9758. Hindi lang ito para sa mga Tarlakenyo, no? Kahit nasaan pang lugar po kayo, kung gusto nyo dumayo dito po, pwede. Again, dapat may nakaschedule na booking, nakabook na appointment. Huwag lang basta-basta dadayo, nadala na kaagad yung inyong doe. Okay? Baka matsyempohan pag nag-walk-in kayo, may nakaschedule palang iba. So, hindi po pwede yung sa inyo. No amount of pakiusapan ang is enough para mapagbigyan namin kayo pagka ganun. Ang order ko ay mag-stick kung doon sa process namin, no? For the mutual protection ng ating mga kambing din yon. Okay? So, again, tawag lang kayo sa 0917-162-9758 kung may mga katanungan pa kayo. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.